So, basa tayo ng nasa Luke chapter 4 na ako. Basa ako ng Bible. Sige. At si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinukso ng Diablo, at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kaniya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao." At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, "Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig." Ibig sabihin, ang kapamahalaan sa sanlibutan ay nasa Diablo. Kaya pala, ang sanlibutan ay grabe ang sama. Halos hindi kilala ang Panginoon ng maraming tao. Kasi ang namamahala pala dito sa sanlibutan, ang binigay na sa ang pamamahala sa Diablo. Okay, tuloy natin. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kaniya, "Kung ikaw ay anak ng Diyos ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. At alalayan ka nila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, nasasabi, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." At nang matapos ng Diablo ang lahat ng pagtukso ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan, at ayon sa kaniyang ugalian siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong pinasusulatan. "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nang-aapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." At binalumbon niya ang aklat at sinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. At siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Ngayon nagganap ang nakasulatang ito sa inyong mga pakinig." At siya ay pinagtutuhanan ng lahat at nagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kaniyang bibig, at sinabi nila, "Hindi baga ito ang anak ni Jose?" At sinabi niya sa kanila, "Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernaum
ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kaniyang tinubuang lupa. Tatapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming mga babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarahan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan nung datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan at sa kanino man na sa kanila ay hindi sinugo sa Elias kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon sa isang babaeng bao. At maraming kitongin sa Israel ng panahong si Eliseo na propeta at sino man sa kanila ay hindi nilinis kundi lamang si Naaman na Siro. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasak sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taloktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y maibulid nila ng patiwari. Dapat pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kaniyang lakad. At siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at sila'y tinaruan niya sa araw ng Sabat. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumaldumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. Pati demonyo, di ba? Buti ba yung demonyo kilala si Jesus Christ? Alam ng demonyo na si Jesus Christ ang banal ng Diyos. Tapos yung ibang tao hindi kilala si Jesus Christ. May pa yung demonyo kilala si Jesus Christ. Okay, balik tayo. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna ay lumabas siya sa kaniya na hindi siya sinaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumaldumal na espiritu at nagsisilabas sila. At kumalat ang alingaungaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya ay nagtindig sa sinagoga at pumasok sa banal na sa bahay ni Simon at nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon at siya ay kanilang ipinamanhik sa kanya at tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat at inibsan siya at siya ay nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanya. At nang lumubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos, at sinasaway sila na di niya sila tinutulutang mga salita sapagkat nalalaman nilang siya ang Kristo. At ng araw na may lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kaniya at pinagpilitang pigilin siya upang huwag siyang umiwalay sa kanila. Tatapat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako at siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea.
Bukas naman ang chapter 5. Ayan. Ayan. Ang sarap magbasa ng Bible kasi marami kang mga bagay na malalaman na hindi mo pa alam simula nung ikaw ay mabuhay na buhay. Kaya, try nyo din magbasa ng Bible. Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam kasi natututo ka. Nalalaman mo yung mga bagay-bagay na hindi mo alam. Yan lang, sige na.